Ikalabing-limang taon ng paghahari ni Tiberio o Cesar, nang si Poncio Pilato ang gobernador na ng Judea. Si Herodes ang namamahala sa Galilea, ang kapatid niyang Felipe. Si Anas at Caifas ang punong saserdote sa templo. Ang salita ng Diyos ay dumating kay Juan, anak ni Zacarias. Sa ilang ang apoy ay nagsimulang magnginga. Siya'y naglagbay sa buong lupain ng Jordan nang may lakas ng aral ng bautismo ng pagsisisi upang ang bayan ay maligtas. Magbalik loob kayo, ang kanyang sigaw na parang kulog, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito'y tunay na totoo. Ihanda-handaan ng Panginoon, tuwirin ang lalandas para sa Kanya. Ang bawat lambak ay pupunuin, ang bawat bundok ay bababain. Ang liko-liko ay itutuwid, ang magaspang ay gagawing makinis. At ang lahat ng tao ay makikita ang kaligtasan ng Diyos. Magbunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi, huwag sabihin si Abraham ang aming ama. Ang Diyos ay makakabuo ng mga anak mula sa mga batong ito. Ang palakol ay nasa ugat na ng bawat puno. Ang hindi namumunga ng mabuti ay puputulin, ito'y totoo. Ano ang dapat namin gawin? Ang sigaw ng mga tao. Sumagot si Juan, ang may apoy, malakas at tapat. Ang may dalawang damit, ibigay sa walang damit. Ang may pagkain gawin din hayang umagos ang awa. Ang mamanining ilang buwis ay dumating, ang mga sundalo luring. Huwag kang mangolekta ng higit sa nararapat. Mag-akusa, maging kontento sa inyong sweldo, sabi niya ng buong lakas, sapagkat ang kaharian ay dumarating. Ang kwento ay dapat sabihin. Ang bayan ay naghihintay, nagtataka sa kanilang puso. Siya ba si Kristo? Ngunit sumagot si Juan ng may apoy, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit may darating na mas dakila. Ako'y hindi karapat-dapat alisin ang kanyang sintas ng sandalyas. Siya ang magbabautismo sa inyo sa banal na Espiritu at apoy. At sa maraming ibang salita, ipinangaral ni Juan ng magandang balita. Ngunit inilagay siya ni Herodes sa bilangguan dahil sa kanyang matapang na salita. Ang katotohanan, ang tinig sa ilang, ang maghahanda ay dumating.